Ang kwento po natin ngayon ay mainit pa na pinag-uusapan sa social media at laman ng mga headlines. Nangyari kasi ito noon lamang isang araw, March 10, 2024, sa kanlurang bahagi ng ating kapuluan sa lalawigan ng Pangasinan. Tagpo ang patay at walang saplot pang ibaba ang 21 anyos na babae sa Lingayen, Pangasinan. Ito ay ang hindi katanggap-tanggap na pagkamatay ng isa na namang kolehiyala matapos na pagsamantalahan at patayin sa Lingayen. Samahan niyo po akong talakayin ang masakit na sinapit ni Alyssa Manzano Bulasok. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. March 10, 2024 ay kumalat sa social media ang post ng isang nag-aalalang kapatid kung saan ay humihingi ito ng tulong sa mga netizens sa paghahanap sa nawawala niyang kapatid. Ayon sa kanya, ay 24 hours na ang lumipas mula nang huling makita ang kapatid na kasama niya pang kumain, subalit hindi na ito nakauwi at bigla na lamang naglaho na parang bula. Walang nakakaalam sa kanila kung nasaan ito. Labis-labis ang kanilang pag-aalala dahil sa hindi nito ugali ang hindi umuwi sa kanilang bahay, pagkagat ng dilim, at hindi rin ito umaalis ng bahay nang hindi nagsasabi kung saan ito pupunta. Dumagdag pa ang hindi nila makontak na cellphone nito. Sa kalagitnaan ng paghahanap ay nakatanggap naman ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Lingayen, Pangasinan tungkol sa wala ng buhay na katawan ng isang babae na natagpuan na palutang-lutang sa ilog ng Sitio San Gabriel, Barangay Balangubong, Lingayen, Pangasinan. Ayon sa report, ay isang mangingisda na nagngangalang Roel C. Conrabino, 27 years old, ang nakatagpo sa biktima habang tinitignan nito ang kanyang lambat ng pasado alas 8 ng gabi. Nang tunguhin ng mga pulis at crime investigator ang lugar, ay nakita nga nila ang biktima sa kalunos-linos nitong kalagayan. Una na nilang hinala na ito ay biktima ng panggagahasa dahil sa wala itong suot na pambabang kasuotan. Ang biktima ay positibong kinilala ng kanyang mga kapatid na ang nawawalang si Alyssa Manzano Bulasok. Sa ginawang medical examination ng mga forensic expert sa Pangasinan, ang biktima ay positibong ginahasa base sa mga sugat o laceration na natagpuan nila sa maselang bahagi ng katawan nito. At ito ay namatay dahil sa asphyxia by manual strangulation o pagkakasakal. Agad na nagsagawa ang Lingayen PNP ng investigasyon. At dito ay nagawa nilang makapanayam ang ilang mga saksi kung saan ay iisa lamang ang taong itinuro ng mga ito na huling nakitang kasama ng biktima. Ito ay ang 32 years old na solar installer na si Jessie Aquino Soriano na residente din ng lugar. Nang puntahan nila ang person of interest, ay kusa naman itong umamin sa ginawang krimen. Inilahad niya ang ginawang pamamaslang at panggagahasa sa biktima. Kasama ang mga investigador at arresting officers ay muli nilang binalikan ang mga lugar kung saan niya kinuha ang biktima hanggang sa itapon niya ito sa ilog. Itinuro niya din sa mga investigador kung saan niya itinapon ang mga nawawalang gamit ng biktima gaya ng kanyang cellphone at pang-ibabang kasuotan. Turo ng suspect kung paano niya ginawa yung krimen at binalikan namin itong area. So tinuturo niya dito kung paano niya pinatay, saan niya pinatay yung biktima. Isip yan mo binuhat. Tapos yung binuhat ang papunta nito. Ha? Tapos ano pong sumunod?
Tingnan mo ano ha? Tingnan mo rin. Pabili kayo sa pamilya mo. Ate. Ay, ito nga pare. Pare. Meron po yan. Pare. Hindi. Meron po yan. Pare ko. Kasi dito daw niya dinala yung kapatid mo. Teka dito. Madel. Layo po kayo ng konti na mo ha. Kasi yung kain dito. Bawang po tayo. Dito na ako. Wala isa mo! Wala isa ano? Wala sa mo! Ito yung minabas na. Ayon sa suspect, ay matagal na niyang kursunada ang biktima hanggang sa makita niya ito noong gabi ng March 9, 2024 na naglalakad mag-isa. Ayon sa kanya ay sinakal niya ito hanggang sa mawalan nito ng malay bago niya ito binuhat at dinala sa isang bakanting lote kung saan niya ito pinagsamantalahan. Pagkatapos ay itinapon niya ang wala ng buhay nitong katawan sa ilog. Pinasay mo yung matalino mong kapatid! Di ba pang labit pa dito na naiwan mo, no? Biktima? Yes! Yes! Wala nang magkano ko siya! Sakit man. Saan mo tinago? Dahil po kayo ng konti. Dahil po kayo ng konti. Dahil po kayo ng konti. Hindi niyo po yung distance. Dito niya tinapon yung biktima at dito niya pinagsamantalahan. Direk, pagdibin mo na. Pakita mo muna din sa kanila. Yung kapatid, hindi ko naman sa mo. Tawag ko yung pamilya. So ito tabi ng ilog. Ito yung mangkin, ibigipal. Plastic ni.
Humingi ito ng tawad sa pamilya ni Alyssa at sinabing nagawa niya umano iyon dahil sa labis na kalasingan. Ang suspect ay nasa pangangalaga na ng pulis at nahaharap sa kasong panggagahasa at pagpatay. Sa pagkakadakip sa suspect at pag-amin nito sa krimen kasunod ng pagkakatagpo sa mga ebidensya ay itinuring na nilang solved at closed ang kaso. Para sa mga kaibigan at nakakakilala, si Alyssa ay isang mabait at napakasipag na mag-aaral. Matalino ito at masipag mag-aaral. Sa katunayan ay nasa 3 baitang na ito sa kolehiyo at kumukuha ng CIT Major in Mathematics sa Pangasinan State University. Mapagmahal ito sa pamilya at may mataas na pangarap, kaya naman gustong-gusto nito na makapagtapos ng pag-aaral para makatulong sa kanilang pamilya. Napakasimpleng bata at bihira mo ito makikitang nakasuot ng maiiksing damit. Magalang at ang tangi lamang nitong libangan ay ang pag-aaral. Naging routine na ni Alyssa ang papasok sa paaralan at uuwi sa kanilang bahay pagkatapos. Hindi rin ito binigyan ng problema ang kanyang pamilya. Kaya naman ganun na lamang ang hinagpis nila dahil sa hindi umano deserve ni Alyssa ang nangyari sa kanya. At panawagan ng pamilya ay kulang na parusa ang pagkakakulong ng habang buhay sa ginawa ng suspect sa kanilang kapatid. Muli ay nanawagan sila na sana ay maibalik na ang parusang kamatayan sa ating bansa para maparusahan ang mga ganitong uri ng kriminal. Masilya elektrika din siya. Dapat buhay din ang bawiin sa kanya. Sa kasalukuyan ay nakaburol si Alyssa sa kanilang tahanan sa Balangobong, Lingayen, Pangasinan. Habang bumabaha naman ang mga pakikiramay at panawagan ng hustisya sa sinapit nito. Isa na namang pangarap ang natuldukan, isa na namang agila ang pinutulan ng pakpak at binawian ng buhay ng mga buwitring hayok sa sariwang laman. Nakakalungkot pero ilan pang Alyssa ang sasapit ng ganitong klase ng kamatayan. Ilang inosente pa ba ang mamamatay? Muli sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan, iwasang lumabas ng bahay sa gabi, lalo na't walang kasama at hindi naman importante ang pupuntahan para maiwasan ng mga lobong nasa dilim at naghihintay lamang ng tiyempo para kayo ay sunggaban. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa mga susunod pa nating episodes. Thank you so much po and see you on my next video.